Ay, bilis! Inahatak ko siya habang yakap ang kahon ng karne. Mula sa likod, isang nilalang, tuguan, mabilis, nakaabang. Suminghap si tatay, hinugot ang kutsilyo mula sa paninda. "Huwag kang lilingon!" sigaw niya. Pero huli na, narinig na namin ang aswang. Taong 1992, isang simpleng paglalakbay ang naging simula ng isang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan. Ako si Marco at anak ng isang tindero ng karne. Kasama ko ang tatay ko sa pang-araw-araw na paglalako ng sariwang karne sa iba't ibang baryo. Gamit ang lumang jeepney, bumiyahe kami mula sa bayan patungo sa mga lugar na kahit minsan ay hindi ko pa naririnig. Nakasanayan na namin ang ganitong buhay. Maaga pa lang ay gising na, nag-ayos ng paninda at bumabiyahe bago pa sumikat ang araw. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Habang papunta kami sa isang baryo na hindi ko pa naririnig kahit kailan, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ang baryo na iyon hindi tulad ng iba. Para bang may nakatago sa dilim, mga lihim na ayaw nitong ipakita. Habang binabagtas namin ang baku-bakong kalsada, napansin kong lalong dumidilim ang paligid. Ang karaniwang liwanag ng buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Napansin ko rin ang tahimik na kagubatan sa magkabilang gilid ng daan. Walang kahit anong tunog ng kuliglig o uwak, isang bagay na bihira sa probinsya. "Tatay, bakit parang ang tahimik dito?" tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. "Malayo pa tayo sa baryo, anak. Ganito talaga dito. Walang gaanong tao sa lugar na to," sagot niya. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang tensyon sa boses niya. Kahit sinubukan niyang magpakasigurado, alam kong may bumabagabag sa kanya. Biglang tumigil ang jeepney. Naputol ang usapan namin. "Tay, anong nangyari?" tanong ko, pero hindi siya sumagot. Bumaba siya upang tingnan ang makina. Sinundan ko siya, hawak ang flashlight. Nang ilawan ko ang ilalim ng sasakyan, nakita namin ang problema. Ang isang gulong ay nakabaon sa putik. Hindi namin magawang umusad. Habang sinusubukan niyang hanapan ng solusyon ng problema, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid. Napalingon ako sa madilim na kagubatan. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin. Nanunood. Habang nakaikot si tatay sa jeepney, pilit na hinahanap kung paano aayusin ang gulong, hindi ko mapigilan ang sarili kong magmasid sa paligid. Tila kumakapal ang dilim habang tumatagal kami sa lugar na iyon, at ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting nagiging mas nakakabahala. Parang humihinga ang kagubatan. "Tay," tawag ko. Sinusubukang itago ang pag-alog ng boses ko. "Sigurado ka bang ligtas tayo dito?" "Saglit lang, anak. Ayusin ko lang to," sagot niya. Ngunit alam kong nararamdaman niya rin ang hindi maipaliwanag na presensya. Muli kong sinilip ang paligid gamit ang flashlight. Tumama ang ilaw sa mga puno at dahon, ngunit wala akong makitang kakaiba. Ngunit sa tuwing ilalayo ko ang flashlight, nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nakatitig mula sa dilim. "Tay, bilisan mo na." Pakiusap ko, halos pabulong. Paglingon ko sa kanya, nakita kong tumigil siya sa ginagawa. Nakatingala siya sa langit. Tila may narinig siya. "Ano yon?" tanong ko. Ngunit bago siya makasagot, narinig ko rin ito. Isang mahinang ungol mula sa kawalan. Hindi ko ito maipaliwanag. Hindi ito tunog ng tao, pero hindi rin hayop. "Anak, sa jeep ka lang. Huwag kang lalayo," utos ni tatay. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Hindi siya ganoon karaniwang matakutin, pero ang gabing ito ay iba.
Pumasok ako sa loob ng jeepney, ngunit hindi ko magawang pakalmahin ang sarili ko. Ang ingay mula sa labas ay tila mas lumalapit. Pilit kong pinakikinggan ito. Parang maraming paa na naglalakad, mabagal, ngunit malakas ang yapak. Nang tumingin ako sa bintana, halos lumundag ang puso ko nang makita ang dalawang mata na nagmamasid mula sa dilim. Malalaki, pula, at kumikislap ang mga ito. Tay! Tay! Higaw ko, halos mabaliw sa kaba. Ano ba? Ano nakita mo? Sagot niya habang mabilis na bumalik sa jeep. Napalingon siya sa direksyon na tinitingnan ko, ngunit pagharap namin pareho, wala na ito. Ang mga mata ay naglaho na parang usok. Ay, may nakita ako, sabi ko. Nanginginig. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Huwag mong tawagin ang mga yan. Pulong niya, halos pabulong, ngunit madiin. Habang patuloy kaming nakatigil doon, ramdam kong unti-unti kaming nilulunod ng dilim. Ang lugar ay hindi normal, parang ibang mundo. Ang bawat kaluskos, ang bawat huni ng hangin ay may dalang banta. At sa sandaling iyon, doon ko napagtanto. Ang baryo na pupuntahan namin ay hindi tulad ng ibang baryo. Ito ang lugar ng mga nilalang na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Habang papalapit kami sa baryo, lalo pang bumibigat ang dilim. Ang kalsadang tinatahak namin ay tila nawawala sa ilalim ng makapal na anino ng mga punong nakapaligid dito. Ang liwanag ng buwan na dati malinaw at nakakaaliw ay nagmistulang napipigilan ng mga ulap. Ang malamig na hangin ay tila nanunuot sa aking buto, habang ang bawat tunog ng aming mga hakbang ay parang nababalutan ng kaba. Tatay, parang may hindi tama, sabi ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat, ngunit mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may nakamasid sa amin mula sa dilim. Hindi siya sumagot. Ang mabigat niyang mga yabag ay sumasabay sa ritmo ng katahimikan ng paligid. Bawat galaw niya ay halatang pilit niyang inaalis ang anumang pangamba, ngunit alam kong hindi siya mapakali. Sa bawat hakbang na papalapit kami sa baryo, mas nararamdaman ko ang bigat ng presensya sa paligid. Pagdating namin sa unang bahagi ng baryo, nakita ko agad ang kakaibang anyo nito. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, maraming taon nang hindi inaayos, at natatakpan ng lumot at gumagapang na halaman. Ang mga poste ng kalsada ay may ilaw na mahina, parang pinasadyang huwag masyadong liwanagan ang lugar. Kakabila ng lahat ng ito, wala kaming makitang kahit isang tao sa kalsada. Tatay, nasaan ang mga tao? Tanong ko. Pilit na sinisilip ang bawat sulok na madadaanan namin. Ngunit wala akong sagot na nakuha mula sa kanya. Ang bawat bintana ng mga bahay ay tila may matang nakamasid. Sa bawat liwanag na nagmumula sa loob ng mga bahay, may mga aninong gumagalaw. Mabilis, parang ayaw magpakita. Ang mga kortina ay biglaang nagsasara tuwing dadaan kami. Hindi ko maiwasang isipin na sinusundan kami ng mga nakatagong mata. Sa gitna ng tahimik naming paglalakad, isang matandang babae ang biglang lumabas mula sa dilim. Nakasuot siya ng itim na bestida at ang mukha niya ay parang nililok ng panahon. Kasing gaspang ng kahoy at puno ng kulubot. Napahinto ako, nanginginig sa takot, habang ang malamlam niyang mga mata ay tumitig ng diretso sa akin. Magandang gabi, bata, sabi niya. Ang boses niya'y malalim, parang may kasamang bulong na hindi ko maintindihan. Maligayang pagdating sa aming baryo.
Kayo ba'y naghahanap ng matutuluyan? Ang tanong niya'y simple, ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, may kasamang bigat na parang may lihim na itinatago. Napatingin ako kay tatay at alam kong nararamdaman din niya ang tensyon. Tumango siya, ngunit halata ang pag-aalinlangan. Oo, naghahanap po kami ng matutuluyan. May mairerekomenda ba kayo? Tanong ni tatay, pilit na nagpapakumbaba. Tumawa ang matanda, ngunit ang halakhak niya'y malamig. Sundan niyo ako, sabi niya, bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang niya ay mabagal, ngunit tila may bigat na parang ang lupa ay bumibigay sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang sinusundan namin siya, hindi ko mapigilang tumingin sa paligid. Ang baryo ay parang nawalan ng buhay, ngunit sa bawat anino at bintana, alam kong may mga mata na sumusunod sa amin. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tingin na para bang kami ang mga estranghero na hindi dapat narito. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kakaibang ugong mula sa lupa. Sa una, akala ko'y likha lang ito ng hangin, ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang tunog. Isang mabagal na ugong na parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Napatingin ako kay tatay, ngunit parang hindi niya ito naririnig. Ako lang ba? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Tatay! Bulong ko, ngunit bago pa siya makasagot, biglang huminto ang matanda. Nasa harap kami ng isang maliit na bahay na tila lumang-luma na parang galing pa sa panahon ng mga Kastila. Ang pintuan ay gawa sa kahoy at ang mga bintana nito'y may bakal na rehas. Dito kayo magpalipas ng gabi, sabi ng matanda, ngunit hindi siya tumingin sa amin. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa pinto na parang may iniintay. Tay, sigurado ka ba rito? Tanong ko, halos pabulong. Ang bahay ay parang hindi ligtas. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may humihigop sa akin papalayo rito. Walang imik na tumango si tatay at pumasok kami sa bahay. Pagpasok pa lang, ramdam ko agad ang lamig. Ang amoy ng loob ay parang halo ng alikabok at basang kahoy. Ngunit may ibang bahid. Isang amoy na hindi ko matukoy, na parang naaagnas na karne. Napatingin ako kay tatay at alam kong nararamdaman din niya ang kakaibang presensya ng lugar. Bago kami tuluyang makapasok, biglang nagsalita ulit ang matanda. Mag-ingat kayo, sabi niya. Nakatingin kay tatay. Ang tono ng boses niya ay malamig at may halong babala. Huwag kayong lalabas ng bahay pagsapit ng hating gabi at anuman ang marinig ninyo, huwag kayong magpapakita. Napatingin ako kay tatay at nakita kong bahagyang kumunot ang noo niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na umalis ang matanda na parang ayaw na niyang magtagal sa paligid namin. Ang mga yabag niya ay mabilis na nawala sa dilim hanggang sa tuluyang maglaho. Tay, anong ibig niyang sabihin? Tanong ko. Pilit na iniintindi ang sinabi ng matanda. Ngunit hindi sumagot si tatay. Sa halip, kinuha niya ang mga paninda namin mula sa jeepney at pumasok sa bahay. Alam kong ramdam niya rin ang kakaibang presensya sa lugar na ito. Pero ayaw niyang ipakita sa akin. Habang inaayos namin ang aming mga gamit sa loob ng bahay, hindi ko maiwasang mapansin ang mga anino sa labas. Sa siwang ng bintana, nakita kong may ilang tao sa labas na tila nagmamasid. Ang mga mukha nila ay mahirap makita, ngunit ang paraan ng kanilang pagtitig ay sapat na para magpatayo ng balahibo ko. Tay, bakit parang iba ang mga tao rito? Tanong ko, ngunit gaya ng dati, hindi siya sumagot. Ramdam ko ang kaba niya,
kahit pilit niyang itinatago. Ang baryong ito, para bang ibang mundo. Ang bawat sulok nito'y may dalang misteryo. Ang bawat tao'y parang may lihim. At habang lalong bumibigat ang gabi, lalong tumitindi ang pakiramdam na hindi kami ligtas dito. Habang naglalakad kami papasok sa mas malalim na bahagi ng baryo, ang hangin ay tila naging mas mabigat. Parang may humihigop ng lakas mula sa paligid. Ang mga aswang namin sa kalsadang putik ay nagiging mas malakas sa pandinig, na parang sinasadya ng baryong ito na iparinig sa amin ang bawat hakbang namin. Ngunit sa bawat hakbang, parang may kasabay kaming hindi nakikita. Mga aninong tahimik, ngunit nakakahilakbot. Ay, pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Bulong ko, ngunit ang tatay ko ay hindi sumagot. Nakatingin lang siya sa unahan, tila iniintay kung ano ang susunod na mangyayari. Habang papasok kami sa baryo, mas napansin ko ang kakaibang anyo nito. Ang bawat bahay ay parang iniwan sa gitna ng paggawa. Mga dingding na kalahating gumuho, mga bintanang walang salamin, at mga pintuan na nakabukas ngunit tila walang tao sa loob. Ang baryo, bagamat puno ng bahay, ay walang kabuhay-buhay. Ang bawat sulok ay tahimik, ngunit ramdam ko ang presensya ng kung anong nilalang na hindi nagpapakita. Tay, bakit parang napakatahimik dito? Wala bang naglalakad sa labas? O kahit man lang nag-uusap? Tanong ko, pilit na itinatago ang takot sa boses ko. Ganito talaga ang baryo na ito, anak. May mga tradisyon silang sinusunod na hindi natin maiintindihan, sagot niya. Ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalinlangan, na parang hindi rin siya kumbinsido sa sinasabi niya. Sa kalsadang tinatahak namin, nakita ko ang ilang mga tao na nakadungaw mula sa bintana. Ang mga mukha nila ay walang emosyon, parang mga estatwa na sinadyang magmukhang buhay. Ang mga mata nila ay tila sumusunod sa bawat galaw namin, ngunit kapag sinubukan kong tumingin pabalik, mabilis silang nawawala sa likod ng mga kortina o dingding. Anak, huwag kang tumingin sa kanila. Basta lakad lang tayo, mahinang sabi ni tatay. Halos hindi ko marinig ang sinabi niya dahil sa lakas ng kaba ko. Habang kami naglalakad, napansin namin ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng isang bahay. Nakasuot siya ng puting kamiseta at maong na pantalong kupas. Ngunit ang kanyang tindig ay kakaiba. Parang isang kahoy na hindi kayang gumalaw. Ang mukha niya ay litaw sa ilaw ng isang gasera. Ngunit ang mga mata niya ay tila nawalan ng buhay. Nakatingin siya sa amin, hindi gumagalaw, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Tatay, sino siya? Tanong ko. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang sumagot. Walang problema sa kanya. Huwag mo na lang pansinin, sagot niya. Ngunit ramdam kong pilit ang pagiging kalmado niya. Habang naglalakad kami, naramdaman kong sinusundan kami ng titig ng lalaki. Sa tuwing babaling ako pabalik, nakikita kong hindi siya gumagalaw. Ngunit parang palapit ng palapit ang kanyang presensya. Sa dulo ng kalsada, lumitaw ang isang lumang simbahan na tila iniwan na ng panahon. Ang mga dingding nito ay puno ng mga bitak at ang mga bintana ay basag na. Pinapasukan ng malamig na hangin. Sa harap ng simbahan, may nakatayong isang matandang lalaki na may suot na sutana. Ang kanyang itsura ay parang isang pari, ngunit ang mukha niya ay halos hindi ko maaninag sa dilim. Ang mga mata niya, sa tuwing tatamaan ng liwanag, ay naglalagablab na pula. Ay, simbahan ba yan? Bakit parang walang misa rito? Tanong ko, pilit na iniintindi ang eksenang nasa harapan namin. Anak, hindi lahat ng simbahan ay para sa mga panalangin, sagot niya. Ngunit ang sagot niya ay mas lalong nagpalalim sa takot na nararamdaman ko. Ang pari ay tumingin sa amin, ngunit hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya roon, nakatingin
na parang alam niya kung sino kami at kung ano ang ginagawa namin doon. Hindi ko kayang tanggalin ang tingin ko sa kanya. Ngunit sa bawat segundo na dumadaan, parang lalong lumalalim ang takot sa puso ko. Habang papalayo kami sa simbahan, biglang narinig ko ang mga aswang na tila nagmumula sa likod namin. Pabilis at mabigat, parang may nagmamadaling humabol sa amin. Napalingon ako, ngunit wala akong makita. Ang kalsada sa likod ay tahimik, ngunit ang mga aswang ay parang hindi nawawala. "Tay, naririnig mo ba yon?" Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Halos takbo na ang ginawa niya. Hawak-hawak ang braso ko habang pilit kaming tumutungo sa direksyon ng isang malaking bahay na tila inuupahan bilang pansamantalang tirahan. Pagpasok namin sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at inilak ito. Ang lakas ng pintig ng puso ko habang ang mga aswang sa labas ay biglang tumigil. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ng tatay ko. "Tatay, ano bang nangyayari?" Tanong ko. Ang boses ko'y halatang nanginginig. Sa loob ng bahay, napansin kong puno ng alikabok ang lahat. Ang mga dingding ay puno ng mga kakaibang ukit na hindi ko maipaliwanag. Ang sahig ay lumang kahoy na tila naglalabas ng mga tunog sa bawat hakbang. Ang amoy ng loob ay mabaho, parang pinaghalong bulok na pagkain at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, napansin kong parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa bawat sulok. Ang bawat kortina, ang bawat siwang ng bintana ay tila puno ng presensya ng kung anong hindi nakikita. Hindi ko mapigilan ang kaba ko habang bumubulong sa sarili. Bakit ba tayo narito? "Tahan na, anak. Sandali lang tayo rito," sabi ng tatay ko. Ngunit halata sa tono niya na wala siyang kumpiyansa sa sinasabi niya. Nang mapahinga kami ng kaunti, bigla kong narinig ang isang mabagal na bulong mula sa labas ng bahay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, ngunit ang tono ng boses ay malamig at nakakatakot. Napatingin ako sa tatay ko na halatang narinig din yon. "Wala yun, anak. Huwag kang lalabas," sabi niya. Ngunit hindi ko maiwasang magduda. Ramdam kong may hindi tama sa baryong ito at sa bawat oras na lumilipas, parang mas lalong lumalapit sa amin ang kung anuman ang nagtatago sa dilim. Kagabing iyon, habang nakaupo ako sa isang sulok ng bahay, hindi ko maiwasang isipin na parang bitag ang baryong ito. At kung may pumapasok sa loob, hindi na sila nakakalabas. Habang lumalalim ang gabi, mas nararamdaman ko ang bigat ng baryong ito. Ang bawat tao, bawat bahay, bawat tunog ay may dalang misteryo na hindi ko kayang ipaliwanag. At habang nakaupo kami sa loob ng bahay, pakiramdam ko, hindi pa ito ang pinakamalalang mangyayari. Ang dilim na sumakop sa buong bahay ay napakabigat. Hindi ito karaniwang dilim na dala ng kawalan ng ilaw, kundi parang may kasamang bigat ng isang presensyang hindi maipaliwanag. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko, hawak ang braso ng tatay ko. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko, at tila ang bawat pintig nito ay tumutunog sa buong katawan ko. "Tatay, ano ba ang nangyayari?" tanong ko. Ngunit ang tinig ko ay halos pabulong na lamang. Takot na baka marinig ng kung anumang nasa paligid. "Manahimik ka, Marco," bulong niya habang mabilis na tinignan ng paligid. Ang mukha niya ay puno ng kaba at pagkataranta, pero alam kong pilit niyang pinapakalma ang sarili niya para sa akin. "Huwag kang gagawa ng ingay." Habang sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa bintana sa may likuran. Kahit na nakasarado ang lahat ng bintana at pinto, ang hangin na yon ay parang may sariling buhay. Tumadaan at umiikot sa paligid namin. Kasabay nito, narinig ko ang mga mabibigat na aswang sa itaas.
Tila may naglalakad sa kahoy na sahig ng second floor. Tay, may tao ba sa itaas? Bulong ko. Tumingin siya sa akin, pero hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay punong-puno ng mga tanong, pero mas naroon ang takot na hindi niya maipaliwanag. Nilingon niya ang babaeng nagdala sa amin dito, ngunit ang babae ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang sarili. Mukhang alam niya kung ano ang nangyayari, pero wala siyang balak magbigay ng paliwanag. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko ulit. Medyo mas malakas na ang boses ko ngayon, kahit alam kong hindi ko dapat gawin iyon. Hindi ko na kayang kimkimin ang kaba na bumabalot sa akin. Tahimik! Sigaw ng babae na sa unang pagkakataon ay nagsalita ulit. Ang boses niya ay matalas at malamig, parang nagbabanta. Kapag narinig ka nila, tapos na kayo. Kapag narinig kami ng sino? Tanong ko. Ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumayo siya, inuha ang isang kandila mula sa mesa at sinindihan ito. Ang liwanag mula sa kandila ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa dilim, pero hindi nawala ang mabigat na presensyang iyon. Pumunta siya sa gitna ng silid at tumingin sa amin. Ang mga mata niya ay puno ng babala. Ang baryong ito ay may sarili nitong batas, sabi niya sa mababang tinig. At ang mga batas na iyon ay hindi para labagin ninyo. Nagpatuloy siya, pero sa bawat salita niya, mas lalo akong natatakot. Ang baryo namin ay itinatag upang maging tahanan ng mga nilalang na itinakwil ng mundo. Mga nilalang na hindi na kayang makihalubilo sa karaniwang tao. Ang bawat isa sa amin ay may tungkuling protektahan ang lihim ng lugar na ito. At ang sino mang sumubok na guluhin ang katahimikan dito ay pinaparusahan. Anong klaseng parusa? Tanong ko, kahit na parang ayaw kong marinig ang sagot. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa kaluluwa ko. Ang parusa ay hindi pagkakaroon ng pagpipilian. Ang buhay mo ay magiging kanila, Marco. Sa sinabi niyang iyon, naramdaman ko ang mas matinding takot. Hinom kanila. Ang mga aswang sa itaas ay muling narinig, ngunit ngayon ay mas malakas, parang papalapit sa hagdanan. Tumigil ang babae sa pagsasalita, at ang lahat ng tao sa silid ay tila natulala, nakatingin sa hagdanan na ngayon ay nalulunod sa dilim. Tay, bulong ko ulit, pero hindi pa rin siya sumagot. Sa halip, inila niya ako palapit sa kanya. Niyayakap ako na parang sinusubukan niya akong protektahan mula sa kung anumang paparating. Ang mga aswang ay biglang tumigil, pero ang bigat ng presensyang iyon ay nanatili. Tumingin ako sa paligid. Sinusubukang hanapin kung saan ito nanggagaling, ngunit walang kahit anong makita sa kadiliman. Ang kandila sa gitna ng silid ay biglang kumurap-kurap. Parang gusto nitong mamatay. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ng babae, at nagmadali siyang pumunta sa isang aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang kahon. Ang kahon ay may mga ukit na hindi ko maintindihan at may kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Binuksan niya ito at sa loob ay may mga pulang alikabok na tila parang abo. Anong ginagawa mo? Tanong ng tatay ko. Pero hindi siya sinagot ng babae. Itinapon niya ang mga abo sa paligid ng silid. Gumuhit siya ng bilog sa sahig na parang may ritual na ginagawa. Kailangan nating protektahan ang lugar na ito, sabi niya. Hindi natin pwedeng hayaan na makalapit sila sa atin. Sino sila? Higaw ko. Pero bago pa niya masagot, narinig namin ang isang malalim na huni mula sa labas. Parang ungol na galing sa ilalim ng lupa, at ang buong bahay ay nagsimulang manginig. Ang mga pader ay parang
gusto nang bumigay. At ang sahig ay umuuga sa bawat paggalaw ng bahay. Wala na tayong oras, sabi ng babae. Nandito na sila. Sa mga sandaling iyon, ang pinto sa harap ng bahay ay biglang bumukas ng malakas. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok, at kasabay nito ay ang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Sa dilim ng pintuan ay may nakita akong anino. Isang aninong may mahaba at matutulis na mga kuko at mga mata na parang apoy sa dilim. "Tatay," bulong ko habang hinihila niya ako papalayo sa pintuan. Pero alam kong wala nang ligtas na lugar. "Anak, makinig ka sa akin," sabi ng tatay ko habang hinawakan niya ang mga balikat ko. "Ano man ang mangyari, huwag kang bibitiw sa akin. Intindihin mo, hindi tayo pwede dito. Pero gagawin ko ang lahat para makalabas tayo." Ang anino sa pintuan ay nagsimulang pumasok sa bahay. Ang kandila ay tuluyang namatay at ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa labas, na tila nagiging mas madilim habang papalapit ang nilalang. Ang babae sa tabi namin ay nagsimulang magdasal sa wikang hindi ko maintindihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tay, ano yan?" tanong ko, pero hindi niya ako sinagot. Sa halip, humarap siya sa nilalang na papalapit. Ang mga kamay niya ay nakabuka, parang handang harapin ang kung anuman iyon. "Huwag kang mag-alala, Marco," sabi niya sa akin. "Basta manatili ka sa tabi ko." Ngunit alam kong kahit anong gawin namin, hindi na kami ligtas. Ang baryong ito ay may lihim na mas malalim kaysa sa kahit anong naisip ko. At ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan na ang mga lihim na yon ay may kapalit. At ang kapalit na yon ay hindi basta-basta. Habang papalapit ang nilalang, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang dumadaloy sa buong katawan ko. Ang dilim ay parang buhay, bumabalot sa amin, at ang bawat hakbang ng nilalang ay parang nagpapahina sa aming kaluluwa. Sa huling sandali, naramdaman ko ang kamay ng tatay ko na mahigpit na hinawakan ng kamay ko. "Hindi kita pababayaan, anak," bulong niya. At sa dilim ng gabing iyon, napaisip ako. Kaya ba talaga naming takasan ang sumpang ito? Habang nagmamadali kaming tumakbo sa makipot na daan sa likod ng bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang ang hangin mismo ay bumibigat at humihila sa amin pabalik. Ang matandang babae na nauuna sa amin ay tila alam ang daan sa gitna ng dilim, pero ang bawat galaw niya ay puno ng kaba. "Tay, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Bakit isa lang ang makakalabas ng buo?" tanong ko habang humihingal. Hindi sumagot ang tatay ko, ngunit naramdaman ko ang panginginig ng kamay niyang hawak ang braso ko. Parang may tinatago siya, isang katotohanan na ayaw niyang ibunyag sa akin. Ang madilim na daan na aming tinatahak ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ay parang papunta sa mas malalim na bitag. Ang paligid ay puno ng mga tunog na hindi ko maintindihan, mga bulong, mga aswang na tila sumusunod sa amin, at ang malalalim na huni na nagmumula sa kung saan. "Bilisan niyo!" Higaw ng matandang babae habang itinuturo ang isang lumang pinto na nakalubog sa lupa. Ang pinto ay mukhang matibay, ngunit puno ng kalawang at mga ukit na simbolo. Parang ito ang tanging daan palabas, ngunit ang presensya nito ay nagdadala ng mas matinding takot. "Dito ba tayo lalabas?" tanong ko, ngunit ang boses ko ay nanginginig. "Wala kayong ibang mapupuntahan," sagot ng babae. "Ito ang tanging paraan para makatakas sa baryong ito." Binuksan niya ang pinto
at bumungad sa amin ang isang makitid na hagdan pababa. Ang amoy mula sa loob ay masangsang, parang pinaghalong amoy ng bulok na lupa at nasusunog na kahoy. Nagdadalawang isip akong bumaba, ngunit ang tunog ng mga aswang mula sa likod namin ay nagpabilis sa desisyon ko. Ang bawat hakbang pababa ay parang isang dive sa isang mas madilim at mas malalim na bangin. Ang hangin ay lalong lumalamig at ang dilim ay parang buhay, bumabalot sa aming paligid. May kakaibang enerhiya sa lugar, isang pakiramdam na parang may mga mata na nagmamasid mula sa mga anino. Habang bumababa, napansin ko ang mga ukit sa dingding ng makitid na daan. Ang mga ito ay mga simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit ang bawat isa ay parang may dalang kwento ng kamatayan at sumpa. Ang bawat haplos ng aking daliri sa mga ukit ay nagdudulot ng kakaibang lamig sa balat ko. Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Anong klaseng lugar ito? Tanong ko, pilit na humihingi ng sagot mula sa kanya. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang bigat ng kanyang kaluluwa sa kanyang mga mata. Marco, may mga bagay na hindi ko nais sabihin sa iyo, pero mukhang wala na akong magagawa. Dati na akong nakapunta sa lugar na ito. Napalunok ako sa sinabi niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang lugar na ito, ang baryong ito, hindi ito normal. Ang pamilya natin ay may koneksyon dito. Ang lolo mo, noong kabataan niya, ay nagtrabaho dito bilang isang mangangalakal ng karne. Ngunit ang hindi niya alam, ang mga tao rito ay hindi karaniwang tao. Hindi ko magawang magsalita. Ang bawat salita ng tatay ko ay parang tibat na tumutusok sa dibdib ko. Ibinenta nila ang mga kaluluwa nila sa isang sumpa, patuloy niya. Kapalit ng kapangyarihan, sila ay naging mga nilalang na nabubuhay sa takot at kadiliman. At ngayon, ang sumpang iyon ay nagpatuloy sa atin. Bago ko pa maiproseso ang lahat ng sinabi niya, narating namin ang dulo ng hagdan. Bumungad sa amin ang isang malaking silid na puno ng mga kandila. Ang bawat kandila ay nakalagay sa isang bilog, at sa gitna ng silid ay may malaking altar na gawa sa itim na bato. Sa altar ay may isang libro, bukas ang mga pahina, at tila naglalabas ng usok na kulay pula. Ano ito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang sentro ng baryo, sabi ng matandang babae. Ito ang pinagmumulan ng sumpa, at ito rin ang tanging paraan para kayo makaligtas. Tumingin ako sa tatay ko, na tila alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng babae. Tatay, ano ang ibig niyang sabihin? Ang tatay ko ay lumapit sa altar, at sa bawat hakbang niya, para bang bumibigat ang hangin. Ang sumpa ay nangangailangan ng isa pang buhay para mapanatili ang balanse. Isang buhay kapalit ng kalayaan ng iba. Hindi ko magawang maniwala sa naririnig ko. Tatay, hindi maaari. Hindi totoo ito. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy, narinig ko ang mga aswang mula sa hagdanan na aming binabaan. Ang mga nilalang na sumusunod sa amin ay papalapit na. Ang bawat aswang ay parang kulog na naglalapit sa amin sa hindi maiiwasang kapalaran. Marco, sabi ng tatay ko, habang lumalapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang magkabilang kamay niya. Alam kong hindi mo ito maiintindihan ngayon, pero tandaan mo, ginagawa ko ito para sa iyo. Para makaalis ka dito ng buhay. Bago pa man ako makapagprotesta, tumayo siya sa harap ng altar.
at humarap sa matandang babae. Ako ang magsasakripisyo, sabi niya. Ang boses niya ay matatag, ngunit puno ng kalungkutan. Hindi, sigaw ko, ngunit pinigilan ako ng babae. Ang hawak niya sa braso ko ay napakalakas para sa isang matandang katawan. Wala kang magagawa, sabi niya. Ito ang batas ng baryo. Habang ang tatay ko ay tumayo sa gitna ng bilog, ang mga kandila sa paligid ay biglang nagningas ng mas maliwanag. Ang usok mula sa altar ay bumalot sa kanya at ang mga simbolo sa dingding ay nagsimulang lumiwanag. Tatay, sigaw ko habang pilit akong kumakawala sa hawak ng babae. Ngunit ang huling nakita ko ay ang mga mata ng tatay ko. Punong-puno ng pagmamahal at pagsisisi. Mabuhay ka, anak, ang sabi niya bago siya nilamon ng liwanag mula sa altar. Biglang nawala ang liwanag at ang silid ay binalot muli ng dilim. Nang magising ako, nasa gitna ako ng kalsada sa labas ng baryo. Wala na ang bahay, wala na ang matandang babae at wala na rin ang tatay ko. Tumayo ako, nanginginig at naguguluhan. Ang baryo ng mga aswang ay tila naglaho na parang isang masamang panaginip. Ngunit alam kong totoo ang lahat. Ang baryo, ang sumpa at ang sakripisyo ng tatay ko. Lahat iyon ay nag-iwan ng bakas sa akin na hindi ko na mabubura. Habang naglalakad ako papalayo, narinig ko ang mahinang bulong sa hangin. Bantayan mo ang iyong kaluluwa, Marco. Baka ikaw ang susunod. Habang patuloy kaming naglalakad sa loob ng lumang bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat tunog ng aming mga sapatos sa lumang kahoy na sahig ay parang paghinga ng isang matagal nang natutulog na halimaw. Ang amoy ng bulok at kalawang ay mas lalong sumisiksik sa aking ilong na parang pinipilit akong masuka. Pero hindi ako makapigil sa sarili ko. Ang lugar na ito ay parang isang patibong. Hinihila kami papasok ng mas malalim. Ang matandang babae na hindi man lang bumabagal ang hakbang ay tila kabisado ang bawat sulok ng bahay. Sa mga madilim na bahagi ng dingding, nakita ko ang mga punit na larawan ng mga tao. Mga mukha ng mga hindi ko kilala pero tila pamilyar. Parang alam nila na may darating na tulad namin. Tatay, bulong ko, habang pilit kong sinisiyasat ang bawat sulok ng bahay. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae? Bakit ganito ang lugar na ito? Hindi ba't sinabi mo kanina na may kwento ang lolo mo tungkol dito? Huminto siya at saglit na tumingin sa akin, pero halatang ayaw niyang sagutin ang tanong ko. Marco, bulong niya pabalik. Ang lolo mo, hindi niya lahat sinabi. Hindi ko rin alam ang lahat ng totoo. Pero alam kong delikado ang lugar na ito. Kaya tayo naririto ay para malaman kung paano tayo makakaalis ng buhay. Nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mga tunog mula sa paligid namin. Kauna, akala ko'y kaluskos lamang ng kahoy na sahig. Pero habang tumatagal, naging malinaw na ang mga tunog ay hindi mula sa amin. Ang mga aswang at mahinang bulong ay nagmumula sa lahat ng direksyon, tila galing sa mga pader mismo. Bumaling ang matandang babae sa amin at itinuro ang isang silid na nakasarado. Ang pinto nito ay mas kakaiba kaysa sa iba pang bahagi ng bahay. Kulay itim na kahoy na may nakaukit na mga simbolo. Ang mga ukit na yon ay parang mga mata na nakatingin sa akin, na parang nagbabantay. Dito, sabi ng matanda, sabay tulak sa pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang isang malaking silid. Sa gitna nito,
ay may isang altar. Mas malaki kaysa sa nakita namin kanina. At sa ibabaw nito ay may isang lumang kahon. Ang kahon ay nakalibing sa gitna ng isang bilog na puno ng ukit ng mga simbolo, katulad ng mga nasa pinto. Kapaligid ng altar, may mga silya at sa bawat isa ay may nakaupo. Mga tao na walang buhay, mga balat na kupas, at mga mata na walang itim. Diyos ko, bulong ko, halos hindi ko na kayang tingnan ang mga ito. Ang mga ito ang mga dating nanirahan sa baryo, sabi ng matandang babae. Hindi sila basta nawala. Ang kanilang mga kaluluwa ay nakatali dito. Walang makakaalis nang hindi nagbabayad ng kabayaran. Binalingan ko si tatay. Ang mukha niya'y puno ng takot at pagkabahala. Ito ba ang sinasabi mo, tay? Ang ibig mo bang sabihin, hindi tayo makakaalis ng basta-basta? Tumango siya, pero halatang ayaw niyang sagutin ang tanong ko ng direkta. Tingnan mo ang kahon, sabi ng matandang babae habang itinuro ito gamit ang nanginginig niyang daliri. Nasa loob nito ang sagot sa lahat ng tanong mo. Hindi na kailangan, sagot ni tatay. Ang boses niya'y galit at puno ng desperasyon. Ayokong masangkot pa ang anak ko sa sumpang ito. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Lumapit siya sa altar at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang libro, mas matanda at mas misteryoso kaysa sa lahat ng nakita ko. Ang mga pahina nito ay puno ng kakaibang simbolo, mga guhit ng halimaw, at mga salitang hindi ko maintindihan. Ito ang kwento ng baryo, sabi ng matandang babae. Ang boses niya'y malamig at walang damdamin. Matagal ng panahon, may isang grupo ng mga tao na pumasok sa kagubatang ito. Sila ay mga maglalakbay na naghahanap ng bagong tirahan. Ngunit ang lugar na ito ay hindi para sa kanila. May nilalang sa kagubatan, isang halimaw na nag-alok ng kasunduan. Kapalit ng kayamanan, pagkain at kaligtasan, kailangang isuko nila ang kanilang mga kaluluwa. Tumigil siya saglit at tumingin sa amin, at tinanggap nila ang alok. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking batok. Ang mga mata ko'y hindi maalis sa libro habang binabasa ng matandang babae ang mga nakasulat dito. Sa bawat taon, kailangan nilang mag-alay ng mga buhay. At kung walang maiaalay, sila mismo ang magiging sakripisyo. Kaya't simula noon, ang baryo ay naging patibong para sa mga tulad ninyo. Walang nakakalabas ng buo. Tumakbo kami palabas ng bahay, ngunit parang ang buong lugar ay nagbago. Ang daan na aming pinanggalingan ay nawala, at ang paligid ay binalot ng makapal na hamog. Sa dilim, naririnig namin ang mga aswang ng mga nilalang na sumusunod sa amin. Ang kanilang mga huni ay nagkakaisa, parang musika ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Tay, saan tayo pupunta? Tanong ko. Pero kahit siya ay hindi na alam ang sagot, ang matandang babae na naunang tumakbo ay tumigil sa gitna ng hamog. Walang ibang paraan. Isa sa inyo ang kailangang maiwan. Tay, hindi mo ako pwedeng iwan, sigaw ko habang mahigpit akong kumapit sa kanya. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang desisyon na matagal na niyang ginawa. Marco, ikaw ang dapat mabuhay. Naramdaman ko ang malamig niyang kamay na itinulak ako sa likod niya, pabalik sa matandang babae. Alagaan mo ang anak. Anak ko, sigaw niya, at bago pa man ako makaprotesta,
tumakbo siya pabalik sa direksyon ng mga nilalang. Tatay! Ang huli kong nakita ay ang kanyang anino na nilamon ng kadiliman habang ako'y hinila ng matandang babae palabas ng baryo. Habang kami ay nagmamadaling tumakbo patungo sa madilim na daan na nagbukas sa likod ng bahay, ang bawat hakbang namin ay parang pinipigilan ng hangin. Parang ang mismong lugar ay ayaw kaming pakawalan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng mga bulong na tila nagmula sa iba't ibang direksyon. Ang mga ito'y mga tinig na hindi pamilyar, ngunit nagdadala ng bigat at takot sa bawat salitang hindi ko maintindihan. "Bilis anak, huwag kang lilingon!" Sigaw ni tatay habang hinila niya ako. Pero hindi ko napigilan. Sa kabila ng babala ni tatay, napalingon ako pabalik at nakita ko ang mga nilalang na nasa likod namin. Hindi na sila mga anino lamang. Ang kanilang mga katawan ay napakadilim, parang usok na bumabalot sa kanilang anyo. Ngunit sa gitna ng dilim ay makikita ang mga kumikislap na mata na puno ng galit. Ang kanilang mga kamay ay humahaba, parang mga galamay na pilit na umaabot sa amin. "Tay, ang dami nila!" Sigaw ko habang patuloy na tumatakbo. "Tumakbo ka lang, huwag mong hayaang maabot nila tayo." Ang pinto sa likod ng bahay ay tila isang patibong. Ang daan nito ay parang mas mahaba kaysa sa inaasahan, at ang mga pader ay puno ng mga kamay na tila buhay. Ang mga daliring ito ay sumusubok na abutin kami, at naramdaman ko ang malamig na hawak ng isa sa mga ito sa aking braso. "Anak, bilis! Huwag kang titigil!" Muling sigaw ni tatay habang sinubukan niyang tanggalin ang kamay na humawak sa akin. Sa lakas ng kanyang hila, napalayo ako mula sa mga kamay, ngunit ang malamig na pakiramdam nito ay nanatili sa aking balat, parang sumpa na hindi ko maialis. Sa dulo ng daan ay isang malaking silid na mas madilim kaysa sa kahit anong lugar na nadaanan namin. Sa gitna ng silid ay naroon ang altar na kanina'y nakita namin, ngunit ngayon ay mas nakakatakot na. Ang mga guhit sa altar ay nagbabaga, at ang mga simbolo sa paligid nito ay gumagalaw, parang may sariling buhay. Sa ibabaw ng altar ay naroon ang lumang kahon na nakita namin kanina, ngunit sa pagkakataong ito ay bukas na ito, at mula sa loob nito ay naglalabas ng pulang liwanag. Ang matandang babae na ngayon ay hindi na mukhang tao, ay nasa harap ng altar. Ang kanyang katawan ay nagbago na ng tuluyan. Ang kanyang balat ay parang nalusaw, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Ang kanyang mga kamay ay humahawak sa kahon, at ang kanyang boses ay naging malalim at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Huli na para sa inyo," sabi niya habang dahan-dahan siyang lumapit sa amin. "Kayo ang susunod na handog sa baryo. Walang makakaligtas. Ang ritual ay kailangan." "Tay, ano ang gagawin natin?" tanong ko. Halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong boses. "Marco," sagot niya, ang boses niya ay nanginginig. "Kailangan nating sirain ang kahon. Ito ang pinagmumulan ng sumpa." Sa pagkakataong iyon, parang huminto ang oras. Ang mga nilalang na sumusunod sa amin ay nagsimulang pumasok sa silid, at ang kanilang mga anino ay bumalot sa paligid. Ang matandang babae ay nagsimulang magsalita sa wikang hindi ko maintindihan, at ang mga simbolo sa altar ay nag-apoy. "Tay, paano natin sisirain ito?" tanong ko
habang nakatingin sa nagbabagang altar. Walang ibang paraan, sagot niya. Kailangan nating tapusin ito gamit ang dugo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit nakita ko siyang humakbang patungo sa altar. Ang mga nilalang ay nagsimulang magmadali. Tila alam nilang may gagawin si tatay na maaaring tumapos sa kanila. Habang ang mga nilalang ay papalapit, naramdaman ko ang init ng apoy na nagmumula sa altar. Kinuha ni tatay ang isang lumang bato na nakapatong sa gilid nito at walang pag-aalinlangang ginamit ito upang hampasin ang kahon. Isang malakas na tunog ang nagpagulo sa paligid. Ang puwersa ng hampas ni tatay ay nagdulot ng pagsabog ng liwanag mula sa kahon at ang buong silid ay nabalot ng nakakasilaw na puti. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw at ang kanilang mga katawan ay naglaho sa liwanag. "Tay, ano ang nangyayari?" Higaw ko habang tinakpan ko ang aking mga mata. "Huwag kang matakot, anak. Ito ang katapusan nila." Nang maglaho ang liwanag, ang silid ay naging tahimik. Ang altar ay nawasak at ang kahon ay basag-basag na. Ang matandang babae ay wala na, ngunit ang kanyang boses ay naririnig pa rin sa hangin. "Hindi pa ito tapos," sabi ng boses, at naramdaman ko ang lamig na bumalot sa akin. "Tay, ligtas na ba tayo?" Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. "Tapos na, anak," sagot niya, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kumpiyansa. Lumabas kami mula sa silid at nakita namin ang daan pabalik sa kagubatan. Ang baryo ay tila naglaho na, parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit kahit nawala na ang baryo, naramdaman ko pa rin ang bigat sa hangin na parang may mga matang patuloy na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Habang naglalakad kami pabalik sa daan kung saan kami dumating, nagbigay daan ang hamog at nakita namin ang ilaw ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Ang liwanag na yon ay tila isang himala matapos ang dilim na aming pinagdaanan. Ngunit kahit na nasa liwanag na kami, ang takot ay hindi pa rin nawala sa akin. Sa bawat hakbang namin palayo, nararamdaman ko ang mga mata ng baryo. Ang baryo na hindi na namin kailanman makikita. Ngunit alam kong nandyan pa rin, naghihintay ng susunod na biktima. "Anak," sabi ni tatay, "ang mahalaga ay ligtas na tayo. Pero kailanman ay huwag mong kakalimutan ang nangyari rito. Ang sumpa ng baryo ay hindi basta mawawala." Tumango ako, ngunit alam kong may naiwan sa baryo, isang bahagi ng aming mga kaluluwa. Sa kabila ng liwanag ng araw, nararamdaman ko pa rin ang mga anino ng nakaraan. At habang kami naglalakad paalis, narinig ko ang isang mahinang bulong sa hangin. "Babalik kayo." Habang nagmamadali kaming tumakbo palayo mula sa baryo, ang paligid ay tila nagbabago sa bawat hakbang. Ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay parang hinihigop ng kadiliman at ang mga anino sa paligid ay parang nabubuhay. Hindi ko alam kung ito'y dulot lamang ng takot o kung talagang may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Ang hangin ay mas mabigat kaysa dati at bawat hakbang namin ay parang pinipigilan ng hindi maipaliwanag na puwersa. "Tay, huwag tayong titigil. Kailangan nating makalayo," sabi ko. Pero ang boses ko'y nanginginig. Sa kabila ng liwanag ng buwan, ramdam ko ang presensya ng mga anino na sumusunod sa amin. Parang may malamig na hiningang dumadaiti sa batok ko. Ngunit tuwing lilingon ako, wala akong makita. Nang makarating kami sa dulo ng kagubatan, napansin kong may kakaibang
pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay parang masyadong tahimik na para bang pinapakinggan nila ang bawat galaw namin. Ang mga dahon ay umuugong, ngunit ang tunog nila ay parang may ibig sabihin na para bang nagsasalita sa isang wikang hindi ko maintindihan. Ang mga tunog ng mga kuliglig at ibon ay biglang naglaho, at ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kadiliman ng gabi. Tay, hindi normal ang lugar na to. Bulong ko habang pinipilit kong huwag manginig. Tatay ay hindi sumagot. Ang mukha niya ay puno ng kaba at ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa paghahanap ng ligtas na daan. Patuloy kaming naglakad, ngunit parang hindi kami umaalis sa lugar. Ang kagubatan ay tila umiikot. Ang parehong puno, ang parehong porma ng mga ugat sa lupa, at ang parehong lamig na bumabalot sa amin ay paulit-ulit naming nadaanan. Nagsimula nang pumasok sa isip ko ang posibilidad na baka hindi kami makalabas sa lugar na ito. Tay, paikot-ikot lang tayo. Sigaw ko habang hinawakan ko ang kanyang braso. Hindi anak, kailangan lang nating magpatuloy. Makakalabas din tayo. Sagot niya, ngunit halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Biglang, isang malakas na kalabog ang sumabog mula sa likuran namin. Kauna, akala ko'y bunga lamang iyon ng mga nahuhulog na sanga o ng hangin na tumama sa mga puno. Ngunit nang tumingin kami, tumambad sa amin ang isang kakaibang anyo. Isang nilalang na halos hindi magawang tukuyin ng mata. Ang katawan nito ay tila anino lamang na nagkakabuo, ngunit ang ulo nito ay parang isang malabo at masalimuot na mukha na wala sa tamang hugis. Ang mga mata nito ay parang apoy na lumalagablab sa gitna ng dilim. Hindi pa tapos, bumulong ang nilalang, ngunit ang boses nito ay parang dumaan sa buong kagubatan. Ang lupa ay parang nag-alon sa bigat ng kanyang presensya. Naramdaman kong nanghina si tatay sa tabi ko. Anak, hindi sila titigil hanggang hindi nila tayo nakuha. Nang magsimula kaming tumakbo muli, ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang mga puno ay tila humihiwalay, nagbibigay daan sa isang madilim na landas na hindi namin napansin kanina. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay naging malambot, parang sumisipsip sa bawat hakbang namin. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Ang tunog ay parang tawanan ng mga bata, ngunit sa halip na maging masaya, ito ay nakakatakot. Tay, kailangan nating bilisan! Sigaw ko habang hinila ko siya. Ngunit sa bawat hakbang namin, parang mas lalo kaming napapalapit sa isang bagay na hindi namin kayang labanan. Sa kabila ng lahat, hindi kami tumigil. Kahit na ang bawat galaw ng kagubatan ay tila lumalaban sa amin, pilit naming nilalampasan ang bawat anino at bawat sanga na humahadlang sa aming daan. Hanggang sa makarating kami sa isang clearing, isang lugar na walang mga puno, ngunit napapalibutan ng makakapal na ulap ng kadiliman. Sa gitna nito ay naroon ang isang malalim na hukay na parang sinadyang hukayin sa lupa. Mula rito ay lumalabas ang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng kakaibang amoy, parang pulok na laman at nasusunog na kahoy. Ano to, tay? Tanong ko, ngunit bago siya makasagot, narinig namin ang isang sigaw mula sa ilalim ng hukay. Ang sigaw ay hindi pangkaraniwan. Para itong tinig ng daan-daang tao na nagdurusa, ngunit nagmumula ito sa iisang boses lamang.
biglang gumalaw ang lupa sa paligid ng hukay at mula rito ay lumabas ang mga anino na tila may sariling buhay. Ang mga anino ay nagsimulang bumalot sa paligid namin at ang malamig na hangin ay mas naging mabigat. Nararamdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa at bawat sigaw na naririnig ko ay parang tumatagos sa aking utak. "Anak, kailangan mong tumakbo. Ako na ang bahala rito," sabi ni tatay. Ngunit tumanggi ako. "Huwag tay, hindi kita iiwan," sagot ko habang pilit kong hinahawakan ang kanyang braso. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang gagawin, naramdaman namin ang isang malakas na pagyanig mula sa lupa. Ang hukay ay nagsimulang magbukas pa at mula rito ay lumabas ang isang halimaw na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa anumang nilalang na nakita ko. Ang kanyang katawan ay nababalot ng anino at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. "Wala nang makakatakas," sabi ng nilalang habang itinaas nito ang kanyang kamay. Sa bawat galaw niya, ang mga anino ay mas lalong bumalot sa paligid namin. Sa huling sandali, bago kami lamunin ng dilim, narinig ko ang boses ni tatay. "Anak, tumakbo ka. Huwag kang lumingon. May daan palabas dito, pero hindi natin pwedeng sabay na gamitin." "Tay, hindi ko kaya. Ayokong iwan ka." Sigaw ko habang hinahawakan ko siya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinulak niya ako palayo. "Anak, kailangan mong mabuhay. Ako na ang bahala rito." Sa kabila ng takot at luha, tumakbo ako. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at narinig ko ang sigaw ni tatay mula sa likod. Nang huminto ang sigaw, alam kong wala na siya. Ang paligid ko ay nabalot ng dilim, ngunit sa kabila nito, nakita ko ang isang maliit na liwanag mula sa malayo. Patuloy akong tumakbo, umaasang makarating sa lugar na iyon, ngunit alam ko sa sarili ko na kahit anong gawin ko, ang anino ng baryo ay hindi mawawala. Ang liwanag ay umabot sa akin, ngunit kahit nasa liwanag na ako, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa akin mula sa likod. Napalingon ako at sa likod ko ay nakita ko ang mga mata ng baryo. Ang baryong hindi kailanman nakakaligtaan ang kanyang mga biktima. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa Midnight Alamat, bawat alamat ay may katotohanan. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim.